Madalas ba kayong lumipat ng tirahan? Piliin ng mabuti ang lilipatan. Di mo alam, may mga kababalaghang nakaabang. Mahilig ba kayo sa kwentong nakakatakot? Tara, sabay-sabay tayong matakot. Ang ating kwento ngayon ay mga karanasan namin ng aking asawa sa bahay na aming nirentahan sa probinsya ng La Union. Ang bahay na ito ay may kalakihan at pagmamayari ito ng isang retired na accountant at nagtrabaho siya sa ibang bansa. Malaki yung bahay na ito at sobrang ganda at masasabi ko may class talaga ito. Malaki ang mga kwarto, may malaking CR na konektado sa master's bedroom, fully furnished, medyo furnished na rin siya. May mga lamesa, may heater yung shower, may lugar kung saan pwede maglaba at magsampay, may maayos na garahe, malawak na bakuran, at may gate. Kaya safe ito sa mga masasamang loob. Sa harapan namin ay isang abandonadong resort na nagsarado noong 2020 dahil sa pandemic. Kahit maganda yung lugar na ito ay medyo may kalayuan rin sa sentro. Kapalibot sa amin ay gubat at wala masyadong bahay sa paligid. Pero dahil hindi naman ako masyadong matatuklin, kahit may mga sabi-sabi na dating tapunan daw ito ng mga biktima ng karahasan, ay hindi kami basta-basta natatakot sa mga ganito. Naging payapa naman din yung aming stay doon sa mga unang linggo namin. One day, we decided to go to Baguio City para maka-explore at maghanap ng mga kainan. And since nandun na rin kami, ay hindi ko na pinalagpas ang opportunity na makapunta sa one of the most haunted place here in the Philippines, which is yung Diplomat Hotel. Nung pumunta kami doon ay sobrang swerte namin dahil wala masyadong tao. Pero pagkababa pa lang namin sa sasakyan, ramdam ko na yung kakaibang hangin doon. Para bang may nakatingin na masama sa'yo. Na kahit saan ka pumunta ay may nagmamasid lagi. Nakita ko yung asawa ko na nakatambay sa isa sa mga bintana doon sa Diplomat. And habang nakatayo siya doon, lumapit ako sa kanya. Sabi niya sa akin, kakaiba daw yung pakiramdam sa spot na yun. Yung lugar na yun ay may parang 3 window siya na magkakasunod din. Makikita mo na yung fountain sa gitna. Nung tumingin ako sa lugar na yun ay bigla akong kinilabutan na para bang may enerhiya na lumapit sa akin. Di ko mawari kung ano yun, pero grabe yung kaba ko. Pero binaliwala ko ito at nagpatuloy kami sa pag-iikot-ikot sa lugar na makakuha ng mga magandang kuha or litrato yung aking asawa. Nag-decide na rin kaming umuwi. Dahil yun na alam nyo, pag galing sa Baguio is delikado talaga pag nakabutan ka ng ulan or sama ng panahon, kaya nagmadali na umuwi. Oo, sa Diplomat Hotel, yung pinakahuling naming destinasyon nung nandun kami. May sabi-sabi na dapat daw nagpapagpag sa pag nagpunta ka sa mga lugar na ganito. Hindi naman ako basta-basta naniniwala sa mga pamahiin. Kaya dumiretso na lang kami sa bahay. Hindi namin na-expect na magiging simula na pa ito ng mga kababalaghan sa bahay na yun. Isang gabing araw, habang nagtatrabaho ako ay biglang pinigilan ako ng asawa ko sa pag-work at sinabi niya, naririnig mo ba yun? Sabi ko, ano yun? Nag-stop ako saglit at pinakinggan ko nga. Tumindig yung aking mga balahibo nung makarinig ako ng babaeng kumakanta. Hindi ko maintindihan kung ano ba yung lengguwahe na ginagamit niya at hindi ko rin maintindihan yung tono nito. Kinilabutan lang kami ng asawa ko at kinabukasan nga sinabi namin yun sa may-ari ng bahay. Sabi niya,
Wala naman daw silang narinig na kahit anong gabing yun. Baka raw may nagkakaraoke lang. Sabi ko, gusto ko sana paniwalaan yung sinasabi nila. Pero mukhang malabo yun dahil wala na kami malapit na kapitbahay doon. At sobrang lapit nung kumakanta nung narinig namin. So, makalipas ng ilang araw ay ito na nga habang naglalaba ako. Para bang yung feeling na may humihila ng paningin ko papunta sa isa sa mga puno sa kung saan kami naglalaba. Sa labas ng pader may mga puno doon na sinubat na. Na parang nababaling talaga yung attention ko doon. And I decided to look. Nung palapit na ako sa may pader ay biglang sumulpot yung aking asawa at sobrang nagulat ako. Nagalit pa ako sa kanya noon. So, bakit parang sinadya mo gulatin ako? At sabi niya, nung narinig niya yung explanation kung bakit ako nagulat, sabi niya same din daw yung pakiramdam niya pag siya yung naglalaba doon sa parte ng bahay na yun. Pero binaliwala ulit namin yun. Kasi hindi nga kami matatakutin. Makalipas ng ilang araw, nanaginip yung, natutulog yung asawa ko noon. Tutulog siya, tapos nag-work ako noon. Bumangon siya bigla. Tinanong niya ako, tinatawag mo ako? Sabi ko, ha? Hindi naman. So, sinabi ko to sa kanya, hindi ko siya tinatawag noon. Pero, natanong ko sana kung bakit niya natanong yun ay pinili niya ulit matulog na lang. Nung makalipas ng ilang minuto lang ay bumangon siya ulit. Sinigurado niya kung ako ba talaga yung tumatawag. Sabi ko, hindi nga. Hindi na tinatawag, busy ako sa work. Sabi niya, may narinig kasi akong tumatawag ng pangalan ko. Pabulong ito. Nung nalaman niya nga, nakumbinsi ko siya na hindi talaga akong tumatawag, medyo kinalabutan kami dalawa. Pero sabi ko sa kanya, baliwalain na lang muna yan. Baka mawawala lang. So, hinayaan lang namin. Isang gabi, nagising siya ulit. Sabi niya may panaginip daw siya. Sa panaginip niya, may nakita siyang lalaki pumasok sa master's bedroom namin. Tumatay yung balahibo. Tapos, umupo sa office chair ko. Tinitignan daw ako ng lalaking yun. Pero di niya maninag yung itsura sapagkat parang against the light daw. Nakatingin siya sa lalaki. Tinanong niya yung lalaki kung ano daw yung sadya niya. Sumagot naman ng lalaki na wala lang daw. Pero yung feeling daw ng asawa ko na parang gusto akong paalisin sa bahay na yun. Ako yung tinitingnan ng lalaki sa panaginip niya. Nung na-realize siya na panaginip lang yun, pinilit niya magising. Sinabi niya sa akin. Medyo kinilabutan na ako ng mga panahon na yun kasi ako lang lagi mag-isa paggabi eh. Since online naman yung aking work and night shift ako lagi gising pag madaling araw. Lalong tumindi yung mga kilabot ko sa bawat araw na dumadaan. At sa di maintindihan ng mga pangyayari, ay nag-decide kami na lumipat na lang ng tahanan. Isang hapon, lumabas ako para gumawa ng merienda pa sa mga bata. Normal na hapon lang yun. Walang ibang tao sa bahay. Kami lang at nasa kwarto silang lahat. Paglabas ko, nagulat ako sa tumambad sa akin. Barya na umiikot na mag-isa. Tinignan ko ito kung baka nagmamalikmata lang ako. Hindi ako nagkamali. Umiikot nga na mag-isa yung barya sa may kusina. Habang tinitignan ko itong umiikot, dahan-dahan akong lumapit dito. Bumigat yung pakiramdam ko. Alam mo yung pakiramdam na parang may naglalaro sa barya. Pero binaliwala ko yung takot ko at tinulog ko yung barya. At pinili ko wag na lang sabihin muna sa aking asawa at mga anak para hindi sila matakot. Nung dumating na nga yung araw na lilipat kami, sa huling gabi namin ay nagdesisyon pa yung asawa ko na lumipat ng kwarto. So doon kami sa mas maliit na kwarto lumipat. Lahat kami doon natulog din. Kasi yung master's bedroom nakaharap siya sa may gubat yung window. And yung second room is nakaharap sa may kalsada. So doon kami natulog. Habang nag-work ako noon, siguro around 2 a.m. Nakasandal yung ulo ko sa may window. Sa sliding window siya. Hindi ko alam ano nangyari ha. Out of nowhere, biglang parang may pumuwersa sa pagbukas ng aming bintana. And take note, nakalock yung window na yun. Nabuksan niya yung window dahil sobrang lakas nito.
Since nakasandal ako doon ay nagulat ako at dali-daling sumilip kung sino yun. Inisip ko magnanakaw lang. Pero nanlamig yung buong katawan ko dahil kadiliman lang yung nakita ko. Walang tao doon at malamang sa malamang ay dapat may narinig akong yapak na tumatakbo palayo kung magnanakaw man yun. Hindi ko ma-explain kung ano nangyari nung mga panahon yun. Hindi ko nasagot yung mga palaisipan sa mga nangyari sa bahay na yun or may kinalaman ba ito sa pagpunta namin sa diplomat o dahil hindi kami nagpagpag. Pero masaya kami na nakaalis din kami sa bahay na yun. Although kahit nakakapanghinayang na sobrang ganda ng bahay, masaya naman kami kung nasan kami ngayon. Pero yun nga, hindi ko ma-explain kung bakit ba nangyari yun. Sa mga taong nakaabot sa part na to, hanggang dito na lang yung storya. And salamat sa mga solid nating supporters na laging nag-aabang sa mga bagong episodes ng mga horror stories natin. Para sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and leave a comment. Ano yung nagustuhan mo or ano yung nagbigay sa'yo ng kaba sa storya natin ngayon. And don't forget, this is Ed Peace. Hanggang dito lang tayo. Hanggang sa susunod.